Magandang umaga mga kabahagi. Welcome po dito sa ating programang Pamumuno 2025. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. Nako, nasa kalagitnaan na po tayo ng linggong ito. At muli magtatampok po tayo ng isa na naman pong kumakandidato ngayong nalalapit na halalan. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion. At syempre po mga kabahagi, ako po si Ben Paipon para sa ating Pamumuno 2025. Kaya hindi, para ma-reach natin ang mga kababayan natin, no? O yung mga OFWs, by the way, yung mga boboto po via internet, malapit na po. Kailangan maging aware ho kayo. So, at least ito ho, sa ating programa ay nalalaman nyo mga updates kaugnay sa nalalapit na halalan. Okay, so ngayon, Tata Ben? Pakilala natin ang ating special guest for today. Excited na ang marami. Ako excited talaga. Yan, because we have a talk already with our special guest at nakita po namin ang kanyang puso at direksyon ng buhay. Lalong-lalo na po sa ngayon na medyo nasa alanganing kalagayan po ang bansang Pilipinas. I cannot imagine myself mapapabilang sa mga kulelat ng mga bansa sa Asia. Ala, nakakaiyak naman yan. And this could happen kung hindi po tayo gagawa ng paraan. And I think the solution is here. Tama, bit-bit na. Pakilala mo na nga. Okay, ang makakasama natin ngayong araw na ito ay nagtapos ng kanyang Business Administration sa Universidad ng Pilipinas. Nagtapos din po ng kanyang law degree mula sa Ateneo de Manila University noong 1987. At tapos ang kanyang master's degree sa public administration mula po sa Universidad pa rin po ng Pilipinas. No? So dalawa yung kursong kanyang tinapos doon. Nagpurso ng kanyang iba pang mga kurso sa Harvard University. Nahirang bilang gobernador ng Catanduanes year 2001 to 2007. Naging miyembro po ng House of the Representative ng Catanduanes 2nd District mula 1992 hanggang 2001. Isang innovator sa larangan po ng pampublikong polisiya, partikular sa paggamit ng digital technology para sa nation building. Naku, kumbaga siya ay nagpasimuno nito dito po sa atin. At bilang gobernador, isinulong po niya ang paggamit ng teknolohiya sa pamamahala, kabilang ang paglulunsad ng Catanduanes Network o yung tinatawag na CATNet o Government Information Sharing Technology Network or GISTNet noong 1996. Isa sa kanyang advokasya, kabilang po dito ang edukasyon at maayos na trapiko ang tututukan. Ako, ang mga kasama po natin, pagka po, ito ay talagang nakapasok, sabi nga, ay teke. Isang teki sa Senate. Mga kabahagi, isang independent candidate running for senator. Let us welcome Leandro Lee Verceles Jr. Magandang araw po. Senator, sir. Good morning and welcome to Pamumuno 2025. Magandang araw po, Ben, Met. Thank you for having me sa Pamumuno 2025. And give me your best shot na lang. Yes. Siguro maganda ngayon, Mr. Verceles, sir. Senador, tawagin na namin Just call me Lee na lang, Lee. Lee, okay. Okay. Siguro, with your experience as 6 years as governor of Catanduanes and another 8 years as congressman. 9 years po. 9 years, I mean, 9 years as congressman. Sapat na po ang karanasan po ninyo para makita po kung ano ang lagay ng ating bansa sa kasalukuyan. In your perspective as a local government official and national government official as congressman, anong nakikita po ninyong lagay ng ating bansa sa ngayon? Well, dito po sa siyam na taon sa Kongreso, I was the senior vice chairman of the Appropriations Committee. Appropriations. So lahat po kasi in charge po sila sa budget, so lahat po ng mga ahensya ng gobyerno ay puporma sa amin, sa committee ko. So I know more or less the problems of the country and I've been doing that for 9 years na po bago ko naging governor.
given that, nakikita ko po na, well, at that time, galing lang po tayo sa EDSA revolution, no? So, Revolution. kala ko because may bagong demokrasiya tayo ay gaganda rin Pilipinas, on the way na tayo po. In fact, at that time si Fidel V. Ramos ang tawag po sa atin tiger economy of Asia. Tama. So, pero along the way mukhang nawala ang direksyon ang gobyerno Wrong direction na talaga. So we have to chart a new direction. Kaya yung platform ko is based on the new direction. Kaya nakikita ko po yung mga kailangan gawin, lalo na sa alleviation ng poverty, yung kahirapan ng mga tao, hindi nasosolve. Puro ito lang, kumbaga tawag dyan, cosmetic lang So, where did we go wrong? Hindi, kulang yung funds at saka Funding. sa laki ng problema ng kahirapan, ng poverty. That is a very, very big problem. We have not solved that yet. So, ginagawa yung iba, okay lang, ganyan-ganyan lang. Pero for total solution approach, wala talaga. I mean, that is based on my experience and then sa Kongreso. So, sadly to say, ganun din ang nangyayari ngayon. Kaya I have to tell you this, I am the principal author. Ako yung sumulat na makasaysay na e-commerce act, yung Batas 8792. Dahil dito nakaroon tayo ng call centers na 2.2 trillion na pesos kada taon ang Ang kita BPO, no? ng ekonomiya. Ito yung makasaysayan ng nag-aambag ng sa ekonomiya ng Pilipinas, and also about 5 million indirect jobs because of the call centers. Employment. And then 20,000 connections para sa eskwelahan, sa kolehiyo, universidad at saka sa government offices. And then ngayon, sanay na tayo po yung Shopee, halimbawa Shopee, Lazada. Mga online Kung wala yung shopping. e-commerce, wala yun. So I'm very proud. Ito ay talaga yung proud ako na ako po yung Kayo pala ang author nito? Yes, Ako yung principal E-commerce. author. Yeah. Kaya akala ko happy na, no? This is a landmark, makasaysayang na e-commerce act, yung historic. Pero nakita ko na, umalis ako, naging governor ako, then medyo nag-retire na ako sa politics, then I said, hanggang dyan lang ba tayo? Yung phase 1 tapos na. Ginawa na namin e-commerce. Hindi kayo mapalagay? Hindi, Nakita ko, hindi pala, there's been no development sa internet, walang major work dyan. So, then ngayon, nakita ko po na ito na talaga. Ito, nanonood ako ng YouTube, then bigla nakita ko po na ito talaga yung susi sa permanenteng progress sa development ng Pilipinas. Ano po ito? Ito yung artificial intelligence or AI. And principally, gamitin po natin to sa edukasyon. Pag magagamit ito, swak to kasi ito po yung AI, ito ang magsosolve ng halos lahat ng mga problema ng Pilipinas. On the contrary, Gov, Senator, on the contrary, ang perception kasi ng iba, pagka sinabi mong AI, it will replace the worker. Hindi po. Kung baga sa mawawala yung mga worker, AI na po ang mamamahala. Parang Hindi computer po ba na ganyan? lahat. Hindi mawawala kasi yung iba talagang, lalo na yung mga halimbawa caregivers, yung mga laborers, hindi mawala yun, matagal pa yun pero ang iba, lalo na yung mga tawag nila na knowledge workers, yung mga sa call centers, siyempre makakaroon ng shifting dyan Kumbaga, this is like the 4th industrial revolution. Yung 3rd industrial revolution ay yung mechanization. Pero ngayon, magbabago. Pero sa ngayon, may move na talaga. We have to improve yung skills ng mga knowledge workers natin, yung mga sa call centers. But we have to improve it. And then, ang gagawin nila dyan, yung trabaho nila, AI na. Yung dating work, hindi na relevant yan. So, magiging AI work na. Pero, we can do it. So, paano papasok ang AI? Yan. Well, yung AI dyan, kasi get ready. In 10 years time, magbabago na talaga yung mundo dahil sa AI. We cannot escape it. Kailangan sumabay tayo. Sa AI. So, gamitin lang natin. No choice tayo dyan Gamitin lang natin. No choice. At saka yung kayo, yung bale sa kayo, yung kayo, bale gagamitin lang natin sa education. We will have 1:1 teaching
each teacher to student para magiging world-class po yung mga estudyante. Teka muna. One-on-one, di ba? May binanggit kasi Yes. si Senador Lee. Oo. Mr. Verceles po. Na minabanggit po niyang one-on-one sa edukasyon. Oo. Will this ano po ang magiging epekto nito sa uri ng edukasyon meron po ang bansang Pilipinas? Is our education system talagang at fault here also? Oh, bad talaga, bad. Talaga po Bad. bang bad? Sabi nila, hindi walang krisis sa edukasyon. Grabing yung krisis ngayon. Aha. Hindi na tayo world class. Every year that goes by, bumababa ang educational Kalidad. natin sa edukasyon. Now, for example, along the way, nag-usap ko sa isang grade 5 na estudyante. Tanong ko sa kanya, ilan ba kayo sa classroom? Sabi niya 30 po, one teacher, mga 30-35. And then sabi ko, hindi ba kayo nahiya magtanong diyan? Nahiya po. Bakit po? Because bakit? Kadalasan nagagalit yung teacher kasi ayaw niya mga ganun kasi may lessons plan sila for the classroom period. So hindi talaga pwede sila Ma-delay. So yung iba diyan kahit hindi alam ang lesson plan, tahimik lang sila. Hindi na They nagtatanong. just go on. Hindi na. Oo. Kunwari, naiintindihan. Ganun So, mangyari dyan, yung sistema dyan, year to year, ganun po. Palagi pinapas yung tao, pero hindi naman qualified na. Kumbaga, Naku. very low in terms of the appreciation mga subject matter. So, ano mangyari dyan? So, kahit graduate ka, you're not really graduate in terms of competence. Yung My kalidad goodness. mo, hindi pang-graduate. So, Natapos mo lang yung calendar, school yes. calendar. So we will go away from that, mawala yung K-12, and then we will go on, instead of time-based learning, which is the K-12, we'll go for capacity-based, meaning, ang gagawin dito, ikaw ang bahala sa pace mo. Kung sa estilo mo, ikaw ang bahala sa pace mo dyan. Kung magaling ka, pwede kang mag-accelerate kahit hindi pa tapos yung eskwelahan. So we will give you an AI teacher, online teacher, 1:1. One online teacher to one student, 1:1. Okay. Yan, teach mo yan sa buong buhay mo, sa yun na yun. Oo. Libre po yun. And then after that, we'll give you yung laptop, libre po yun. Provided. Heavy-duty laptop yan. At saka, bayar mo na lang yan kung estudyante ka pagka meron ka ng trabaho. Matagal pa yun. So, wag mo na isipin Pay when yun. able. So, pay when able. So, we will be giving mga 38 million laptops para sa 38 million estudyante at saka sa out-of-school youth. Kaya po ba ng gobyerno natin ito? At Hiram this po tayo. stage? Yeah, hiram po tayo kasi yung total bill dito is 2 trillion pesos. Pero in terms of yung infrastructure, yung build, this is yung atin, yung new direction, ito yung education plan under AI, this is about 35 billion pesos, dollars. Pero yung build is $160 billion. So this is only 22%. So saan ka pupunta? Gusto mo ba yung build ng infrastruktura natin, ng mga kalsada, mga tulay, or mga master plan, or gusto mo lakasan natin na lang yung education system, yung human infrastructure, kumbaga. Mas tatalino pa ang mga kabataan natin. Kung ganon, at Okay. 22%, dito lang ako. Aha. Sa human infrastructure, kumbaga sa taong bayan. And then after one generation, lahat ka maging super Pilipino na talaga. Wow. Yung ka-level nila, pang Harvard, pang University of Stanford, MIT, University of Singapore. Basta, wag na lang tayo masatisfy dito sa UP, Ateneo, or Al-Asal. We aim higher. Talagang world class. So, kung pag tapos ka na dito, ang laki-laki yung sweldo mo dyan kahit dito o sa labas ng Pilipinas. Revolusyon sa ating edukasyon. Correct. Kaya Sige. natin yun. Kaya. Oo. Then every year, sa about 180 billion, yan, kaya po natin yung GAA sa General Appropriations Act. Ako nang bala dyan kasi sanay na ako dyan. Alam ko yung pasikot-sikot Alam niya dyan. ang pagpupondo. Alright. Okay, Nako, sige, marami pa tayong itatanong. Actually, kasi merong mga scare ang mga kababayan natin, ano? And siguro even others are asking themselves, teka muna, AI, dami nga naloloko sa AI. Titignan natin ano kaya ang mga pwedeng gawin. Ano yung mga plano, ng ating kasamang si Leandro Verceles Jr. dito, kaugnay sa mga ganyang, hesitation ng mga kababayan natin sa pagbabalik ng Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025.
So, balikan lang natin yung kanina, no, yung sabi ko nga, no, Tatabe. Kasi di ba, Sir Lee, pagka pinag-uusapan ng AI, yung iba ang connotation, teka muna, may scammer dito, meron yung mga napapasukan ng mga kung ano-anong mga fake news, di ba? Ano po ang naiisip ninyo na magandang paraan para if in case ito ipasok natin sa edukasyon ng mga kabataan, magiging safe naman po ang ating mga kabataan? Oo, talagang safe yan. Sa unang-una po, alam ko yun may mga gumagamit ng hindi maganda sa AI, no? Well, ganun rin. Social media, ganun rin. May mga ganyan, may mga scammers. Sa ngayon, well, yung problema na yon, yung mga AI, kailangan lang may education to the users, no? Pero ang focus ko ngayon bali sa education for nation building. Apo. Yung mga sinasabi niyo po, yung ganyan, siguro sakop yun ng NBI, yung mga cybercrime at saka law enforcement na. Yeah, law enforcement. Pero sa akin, principally, I would like to focus dito yung gamit sa AI sa edukasyon. Now, yung mga sinasabi niyo po, hindi yan makakapasok sa AI kasi meron po tawag dyan guardrails. Kumbaga, may mga talagang may wall Okay. na hindi makakapasok sa loob. Opo. So yan, itatry natin kung ano. Yung itry lang natin yung Filipino values lang, yung positive, hindi yung negative. Pati yung religious values, pasokin natin yan kung kahit anong religion ka. Okay. Whether you are Katoliko, Iglesia, or Protestante, basta lahat ng mga values mo, nandun pa rin yan. We will train it that it will not go beyond that. So talagang very safe po ito. So para sa estudyante natin, it will be very safe. Yung mga kung may gagawa sila ng masama, hindi papayag yung AI na yun. Hindi, So, no. very safe. Alright. Senador, nabanggit po ninyo kanina one-on-one. Yes. Ang pattern po nito. No? And gusto kong ipaliwanag po ninyo sa ating mga kababayan, how is this going to be done? Yes. Yeah. Ganito po. Kada isang estudyante or out-of-school youth makakaroon ng laptop. Heavy-duty laptop po yun. Sa kanila yun for the next 5 years o ano. And then mismo, meron silang libreng access sa internet. And then every week, pupunta sila, let's say, sa Barangay Plaza na libreng internet, i-download nila yung AI module for that week or for that lesson plan. So hindi na kailangan na may constant internet access sila. Ang kailangan lang dyan, kada isang linggo or every 2 weeks, balik sila para ma-refresh, para ma-update yung module nila. So they can work sa bahay. Now, it will be yung and also, hindi mawala yung teachers dito. Like I said, okay pa. So, we need them. Kung wala yung teachers, hindi mag-work ito. So, kailangan po natin yan. Walang ma-displace. Now, yung school, yung learning pattern, hindi yung magiging everyday nasa eskwelahan ka. Maybe parang hybrid na Maybe 3 times kada isang linggo nandun ka sa bahay. Okay. Aralan mo yan, or kung hindi sa bahay, kung hindi maganda yung setup dyan, then punta ka sa isang community hall siguro sa barangay, and then or sa school, or then punta ka sa school maybe once or twice, isang beses, 2 beses kada isang linggo, para sa human interaction naman, kasi hindi mawala yan, dapat nandun pa rin yun Ang gusto ko malaman po kasi socializing. dito ngayon, Senador, the ordinary setup in the classroom, nagle-lecture po yung yung teacher. Yeah, pero mahirap yung lecture Okay, di ba? Oo, lecture, pero Parang nakikinita ko na yung AI, kausap niya yung estudyante. kung may tanong ka, Ha? kung lecture, hindi ka pwede magtanong. Okay. Pero pang AI, bahala ka kung labi mo, AI, hindi ko maintindihan to. Ano ba to? Si AI mag-explain. Pero pagdating sa mga sagot, hindi bibigay yung sagot. No.
ang mangyayari dito, yung AI ay magli-lead ng estudyante para makalabas yung sagot. Oo. Pero hindi siya magbibigay So, score. parang Hindi siya ang critical magbibigay ng thinking. sagot. Oo. Hindi, so ang laban dyan, ang tawag dyan sa English, critical thinking. Oo, critical Okay. thinking ang Yeah, so mangyayari. kasi sa ngayon puro tawag sa English rote memorization tayo. Memory work lang, yung 1 + 1 = 2 o yung Nung araw multiplication yan. table nung araw saka yung memorize mo yung paragraph, Yes. Wala yan. Hindi tayo obra diyan pag gusto tayo magiging first world country. Kailangan may critical thinking. Oo. Bata ka pa dapat meron na. The AI will do that for you, for the student. I So see. yung kulang sa ating mga estudyante graduate ngayon, wala yung critical thinking. Well, sa panahon ko, ganun rin eh. I came from, let's say, private school, pero puro rote memorization ang tawag po dyan eh. So, only when, nag-aral ko sa States dahil yung father ko naging ambassador sa United Nations sa New York City. So, doon ako lumaki. And then, doon ako naramdaman ng critical thinking. Second year high school pa, said, ano ba to? Dati, ang taas yung grade ko. Sa pagdating sa critical thinking, bumagsak na Mahina. ako. Kasi hindi ko Oo. sanay sa critical thinking. I see. Okay. So, parang kakaibang skill siya na dapat Yan ang natin. only no? skills kailangan natin gawin. So, Yes. kahit anong gagawin mo, kahit saan ka pupunta, kung magaling yung critical thinking skills mo, kahit saan ka pupunta, ayos na lamang ka dyan. That is what they teach. Kasi alam naman natin yung na aral mo sa kolehiyo, normally hindi ang ultimo profession mo pagdating sa oras, iba. Oo. Pero ang base mo dyan, dapat magaling ka sa critical thinking. Pagka ganyan, kahit saan ka pupunta, ayos ka na. Okay. That Kaya is what we will teach the student. Kaya pala ang Yes. mga graduates po natin ngayon okay lamang po pang worker type. Oo. Pang Pero worker type. pagtapos na tayo, huwag ka na magsanay sa working type eh. Oo. Manager lahat po tayo. Exactly, Yun, this is what I'm trying to dapat. say. Dadami yung professionals. Yes. Sobrang dadami yung professionals. Saka yung sweldo nyo, aangat yun. High sweldo at saka yung mawala yung Pilipino, yung pamilya, alis sila mawala sila sa yung kahirapan because yung mga anak nila puro educated na yan eh. Tataas yung sweldo. So makikinabang ang pamilya diyan. Pati yung mga senior citizens. With this present crop of leadership in our government today, Mr. Bercero, sir, sa tingin po ba ninyo, mangyayari po ito? Yung Pero ganito po, hindi, siguro ang tanong dyan sino man dyan sa present crop ng government leaders o yung kandidato na, may AI component ng ganitong klase sa education. Yan lang. I do not want to say anything anymore about that. Pero ito yung susi natin. Gawin na natin to. Ito talaga, pagka ganito, first world country na tayo by 2050. Iyon. At saka lahat po, halos lahat ng mga anak natin, apo natin, maging professional lahat sila. Yes. I promise that. Oo. Hindi ko lang sinasabi, hindi ko napapangako kung hindi ko kaya. Kaya ko yan. Okay. Sagot ko yan. Sige. Sagot ko yung anak nyo, sagot ko yung apo nyo. Baba? Apo na po siguro, Yung apo. kinabukasan nila, sagot ko yan. Ayun, di ba, no? At least, merong nangangako na alam kung papaano niya, paninimulan ito sa oras na siya ay maloklok. Naku, mamaya, no, siguro, Tata Ben, pag-usapan rin natin, isa sa mga nagiging dahilan kung bakit maraming mga kumpanya ang nalulugi dahil sa problema sa traffic. Alamin natin dahil balita ko. Problema sa traffic. Meron siya. Meron. May tugon siya Yan dyan. po, bonus diba? lang yan. Ayan. Bonus lang. Yung talagang Sige. focus ko dyan is world-class education gamit yung AI. At 1:1 teacher-to-student ratio. Yan ang focus ko. Yes. Pero as a bonus, ayos na lang natin yung traffic. Correct. Mamaya. Oo. Sige, Kasi pag-usapan mahalaga natin din po yan. na maayos ang traffic ko natin. Mahirap Ito, pagka lagi permanent kang solution to. Talagang masasolve talaga yung traffic yan. I promise. Yan. Alright, okay. Sige. Okay, hindi daw sagot ang mga tulay at kung ano mo pang mga construction dyan, para ma-resolve ang traffic. Okay, sige. So, magbabalik tayo. Makalipas lamang po ang ilang paalaala. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025.
Martes. No? Alright, balik tayo. Ha? Okay. Yes, eto. Pag-usapan natin yung bonus na binabanggit sa atin ni partner Lirito, no? Yung tungkol po sa kumbagay tugon ba para tuluyan na pong marisolba ang problema sa traffic ng Metro Manila. May solusyon ba pa ang traffic dito sa atin? No? Or even sa ibang Senador, sa ibang syudad din. Sa ibang syudad, Meron pa bang hindi pa solusyon na-solve yung hindi pa na-solve yung traffic sa ibang syudad. Pero meron kayong tawag po ng congestion pricing na kung papasok ka sa isang lugar o sa isang kalsada na sakop dyan sa congestion pricing, babayad ka. Okay. Now, meron na dyan sa London, sa Singapore, at recently sa New York City. Dito sa Pilipinas naman, isipin mo tayo yung according to one index, TomTom Index, Global Index sa traffic, tayo yung pinaka-worst sa buong mundo. In terms of traffic. So ayusin na natin yung traffic natin, di ba? Yes. At saka ito pwede itong maging modelo sa ibang syudad sa mundo. We can do that. Now, how we do it? Sa ngayon po, pero gusto ko lang iabot sa inyo na ang sinasabi po sa media na porke lang may mass transport or may na-expand halimbawa yung isang kalsada, Masusolve na traffic. Hindi yan final or permanent na solusyon. Kasi kahit paano yan, papasok ang mga motorists sa isang lugar na walang traffic. Yan, ganun talaga yan eh. Wala kang magagawa. That is human behavior. Human behavior So talaga. kung malawak, kung let's say walang traffic sa isang lugar, sasabihin tao, doon na lang tayo pumunta kasi walang traffic. And before you know it, traffic na. So wag ka maniniwala na porque let's say may subway tayo or may MRT na maganda, maiwas ang traffic. No. I'm not saying hindi natin gawin yun. What I'm saying is hindi yan magsusolve ng traffic. Maganda po yun sa commuters. I have no problems there. Ayos na tayo. Anyway, go tayo dyan eh. And then si Secretary Vince Dizon is doing an excellent job there. Pero pagdating sa traffic, we have to change the entire, yung isip natin dyan, dapat magbago. Hindi talaga masolve yan dito sa supply side na solusyon. Halimbawa yung mga kalsada, mass transport, it will not solve it. The way you solve it is, ayusin natin yung demand side. Gawa tayo ng isang solusyon and then gawin natin yung demand side which can be done by a cellphone. App lang kailangan dyan eh. App, okay. Now, normally sa supply sa mga kalsada, yung mga mass transport, ilan bilyones na dollars yan. Ito, give me 20 million pesos, solve na yung traffic natin eh. Eh ngayon, 3.5 billion ang nawawala sa ekonomiya dahil sa inefficiency. And also because of the delays, 3.5 billion according to JICA report. And that is about 2.2 trillion pesos per year. Per year. Malaki yan eh. So if we save that, malaking bagay. All we need is 20 million pesos. So paano pong magagamit itong app na ito? Okay, itong app, ang tawag po dito, TRAD. This is my own device. My own device, my own invention. It's called TRAD, Traffic Reduction and Deterrence or TRAD. Ako po nag-isip nito. Sa Ulit po. Anong TRAD, TRAD. TRAD. Yeah, ako nag-isip nito during the time nakakulong tayo sa bahay ng COVID. Okay. So puro YouTube, puro internet. Sige, wala kang magagawa. Yan na lang. Then nakikita pa natin na may solution pala. So itong gagawin na po natin. Kung sanay kayo sa Waze, kung sanay kayo sa Google Maps, mag-register po kayo. And then not only that, ito walang participation ang LTO dito, no? Ang mangyari dito, you register and then pag-register, every week, makakaroon ka ng 100 points or 100 credits. Parang load. May load ka. Libre to. Walang gastos yan. Then, yung load yan, pwede mong gamitin yan pag gusto mo pumunta sa isang lugar na may TRAD. Sakop sa programa. So let's say, sakop na yung EDSA. Pagpunta mo sa EDSA, depende kung saan ka lalabas ng EDSA, you will be given a deduction sa points mo. Now, isang linggo yon yung 100 points. Pagka ubos na yan, hindi ka na pwede. Parang fixed coding. Pero ito, flexible coding na. Bahala ka na. So, ayusin mo, ikaw lang magmamanage ng mga points mo. Now, and then,
pagka ganyan, hindi na basta-basta gusto mo lumabas, lalabas ka. Hindi. Ang mangyari dito, talaga kailangan mo maalis ng mabuti ang points mo. Now, siguro ito yung tanong nyo. Paano kung maubos na yung load mo? Yeah. Opo. Kung maubos na, let's say may emergency, pwede mo pa gamitin yun. Kaya lang, kung gusto mo, pwede ka bumili ng points. Pero hindi ka bibili sa kumpanya. Bibilin mo yan sa isang tao na gusto ibenta ang points niya sa'yo. Kailangan po ba ng legislation ito? Yes. Okay. Because we will involve here let's say MMDA, we will need a law sa MMDA. Kung local government, kailangan natin ng ordinansa o resolution, local resolution. Para enforce oo. Yeah, so, bale sa example ko, bibili mo sa isang tao na gusto ibenta. So, siyempre yung tao dyan, halimbawa, assuming that mahirap yung tao na yon, sige, hindi na ako magka-contribute sa traffic, hindi ko lalabas. Ang mangyayari diyan, ibibenta yung points niya sa iyo. So ang tawag po dito sa akin, drive less and earn money. Drive less and earn money. Pwede natin isama dito yung mga lottery, tickets, at saka pwede natin isama dito yung mga coupons, mga discounts, and then also mga iba pang insentibo. See? And then, kasi sa totoo po ngayon, kung masobra yung traffic, kailangan mo lang po na 20% ng volume ng mga tao, mga sasakyan, mawala lang eh. Hindi mo kailangan lahat. Basta 20% lang. Mabawasan. Wala ka ng traffic. So, ang punto natin dito sa 20%, magagawa tayo ng insentibo para yung 20% na yon hindi sila poporma dyan sa rush hour. So, sa ibang time segment, pwede. Or ang gagawin nila, tawag dyan, activity chaining, meaning lalabas sila, pero gagawin sila ng isang schedule na dito lang sila muna, then after that, sa ibang lugar, para isang chain, parang loop. So, hindi nagkakasabay-sabay ang paglalabas. Yes, only is 20% lang eh. Pagka may 20% ka mawala, wala nang traffic yan eh. So, ito yung insentibo dyan. And then yung enforcement, maganda yung enforcement dyan kasi mangyari dito, yung cellphone, every cellphone may tawag nito, may hotspot. Kung nakapasok, may thread ka sa isang lugar, yung transmission ng hotspot, GPS yan eh, lalabas yun eh. So, kung may traffic enforcer na malapit, makukuha na yung signal. Now, malalaman nila kung yung tao dito nag-register sa time na yun para maiwasan yung traffic, and then nagbayad siya ng points. Or kung sarado yung cellphone mo, malalaman din yung traffic enforcer. At saka 10% or 5% of the motorists, pwede sila mag-subscribe dito sa isang voluntary program na makakaroon sila ng location, ng license capturing tawag dyan, algorithm eh. Kumbaga, iharap lang natin nila yung cellphone, yung camera sa likod ng windshield, then magte-take ng pictures. Then yung AI mismo, and then yung sa command center, sila magsasabi kung itong tao na to o itong kotse na to hindi pala pwede dito kasi hindi nagbayad o hindi nag-register sa time na yon, or na-shut off yung points niya. Yeah, so ubus na. Malalaman yan. So we have a situation, we have mga insentibo at saka mga disincentibo. Mga penalties. Mga penalties. So, maganda yung solution. Now, hindi pa ginawa yan sa buong mundo. We will start it here. So, test market natin will be EDSA. Lahat po to libre. Yun. And then, kung ako ang gagawa dyan, ililibre ko to sa buong Pilipinas. Libre po yun. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Kanina meron akong ibinitin sana na topic pero mas maganda, Tata Ben, yun na munang matinding tanong para sa ating guest for today. Ito. Bago ang lahat. Ito, hindi na matinding tanong ito sapagkat nagkwento na po ang ating special guest for today. Po. Pero maganda na maitanong na rin po natin yan sapagkat parang talaga nakikita ko itong digital age. Kung magagamit po natin ito sa tama, ng tama, maybe this will be the source of progress for the Philippines. Dito natin makikita na meron talagang pagbabago, lalong-lalo na
kung ito po ay magkaroon tayo ng tinatawag na revolusyon Yan. sa edukasyon. At ito po ang binigyang halaga ng ating special guest for today. Yes. Mr. Verceles, sir, itong tatanong po namin sa inyo, alam na po ninyo ang sagot po nito, but we still would like to ask this. Sa ngayon po na naikwento na po ninyo yung gusto nyong gagawin sa ating bayan sa susunod, ano po? Bakit po kayo ang iboboto talaga? Why? Yeah, thank you very much, Ben, sa tanong ng sinabi mo. Pero ito po, siguro marami naman nagsasabi, anong ginawa ni Lee Verceles sa panahon niya bilang congressman na 9 years at saka 6 years na bilang Gobernador. Well, kung yung actually ako po naglagay ng village telephone sa Catanduanes. Noon pa hindi pa uso 'yan eh. I was the first who did the public sector, private sector partnership dahil diyan. Pero yung pati yung television, ako po naglagay diyan sa Catanduanes. Nakaroon na 'yon. Pero yung pinaka ginawa ko na talagang kung sasabihin anong ginawa niya sa Kongreso, ito po yung E-Commerce Act. Dahil dito meron tayong talagang nagbigay, like I said, nagbigay ng 5 million na employment sa direct and indirect para sa tao. And then yung revenue 2.2 trillion pesos yung revenue sa mga call center agents at saka yung sa Coleo 20,000 connections, and then of course yung online commerce natin, yung katulad ng Shopee. Yan ang ginawa ko. So, yan po yung track record ko. So, ibig sabihin, kung kaya ko yan, siguro kaya ko rin yung susunod na phase 2, which is AI. Yung AI na yon, ito yung talagang, kumbaga lahat ng mga, sinabi ko kanina, na lahat ng mga problema natin sa Pilipinas, corruption, criminality, droga, at iba pa, lahat po yung masasolve yun. Kasi lahat mo ito, simptoma lang, yung pinaka-ugat ng problema natin is poverty. And because we have poverty, that is why we need to solve it with education. Hindi lang yung education, world-class na education na pwede ko ipangako. Now, dito na tayo sa phase 2. So, yung iba dyan, kung tiwala... World-class education through AI. Yes, hindi lang po yung hanggang UP or LaSalle or Ateneo. We will go higher. Talagang yung pinakamataas. Kaya maging proud po kayo sa mga anak nyo, mga apo nyo. Basta mag-graduate sila, siguro ang degree nila, maybe the New Direction, maybe the New Direction Academy of the Philippines na galing po sila dito. And ito talagang alas nila po ito. This will take them everywhere eh. Kumbaga, pang Harvard to, pang Stanford, pang University of Oxford, and University of Singapore. Ito yung ka-level. So, pag-graduate nila sila, maging super sikat sila, maging super Filipino sila. Yan, pwede ko ipangako yan. Hindi ko magpapangako kung hindi ko kaya. Kaya ko po yan. At saka, of course, yung bonus yan. Sigot ko yung traffic, ako nang bahala dyan. Okay. Ayun. Hindi naman kailangan, mga 20 million, ayos na yan. Oo. Okay. Sige, let's go back lang dun sa isang concern, actually, ito yung ni-raise ng isang kabahagi natin. Since kayo po is a techie, siya yung na-feature natin na talagang may alam when it comes to technology. Sir, what about the cybercrime? How can you fight that? Yung mga fraud, na talamak ngayon, even sa online marketing, ganyan. Well, there are certain softwares na pwede, masaspot nila kung fake yun eh. Marami rin dyan eh. And then also yung mga, AI also. AI laban sa AI, pwede rin. Pero sa ngayon, we have the different laws sa cybercrime, pero siguro natin kailangan i-amend yan. Sa ngayon, I cannot give you a very sure answer kung paano natin gagawin. Pero madali yan, we just have to amend the cybercrime law. And then to put in also artificial intelligence. So again, to clarify, ito pong yung masama sa artificial intelligence, although talaga nandyan yan, wala tayong magagawa, nandyan lang yan. Pero hindi yan papasok dito sa education natin kasi tawag na dyan, we will be sure that may guardrails ang educational system na walang makakapasok ng ganyan. So totoo lahat ang lalabas at saka focus tayo pa dyan sa Philippine values, pati yung mga religious values, hindi mawala yan. That will only enhance it. So, yan lang pwede natin gawin.
like that eh. Pero of course, hindi naman lahat maganda, may masama dyan. Of course, lalabas yung mga hindi maganda sa AI, pero ilalaban natin yung AI against AI na lang. Si Marco Vasquez, eto tama-tama. Kayo po ay naging gobernador ng Catanduanes, ano? And alam naman natin. Bicolano po ako. Oo, ayan, mga Pero Bicol region. may dugo ako ng Ilocano, Aha. from Cubao. Yes. Bilocano. Bilocano. Yung mga kababayan natin, ha? Kayo ay exposed sa mga problema ng mga nasa ng mga magsasaka natin, no? Ito si Marco Vasquez, sabi niya, ano po ang plano ninyo para mapababa ang presyo ng bilihin at matulungan po ang mga magsasaka? Well, magandang pong tanong dyan. Sa unang-una po, yung complicated lang, kasi lahat ng maraming factors ang pupasok dahil doon sa mataas yung bilihan ng mga farm produce, no? Yung unang-una po, yung mode of transport, napakamahal kasi dahil sa traffic. So, kung may magandang traffic mga ito, mawala yung traffic at saka gaganda yung transport. So, I assume, bababa yung presyo dyan. And then, pwede natin gawin ng AI para maayos yung problema ng hindi pa nag-isip ang tao, ang mga technicians natin dito sa food security. Ilabas natin sa AI. In fact, yan ang gagawin ko. Maraming alam ito yung AI na to kasi lahat ng knowledge ng buong mundo nasa kanya na. So, tanong mo lang, how do we solve the food security problem? Marami yung options dyan eh. So, yan ang gagawin natin dyan eh. And then, we can do it. But important natin, gawin na natin. And the most important there is yung long-term education talaga. Political will. Medyo mahirapan tayo dyan pagdating dito sa AI. Meron bang political will yung AI? Kasi yung mga ibang mga traditional politicians dyan, baka ayaw nila dyan kasi gusto nila mas marami sa infrastruktura. Kasi meron silang... Kikita. Hindi naman si kikita kasi wala naman tayong ebidensya dyan. Pero ibig sabihin yan, gusto nila dyan kasi doon sila pumuporma sa mga constituents nila. Pero ang sagot ko dyan is pwede lang pumorma dito sa AI na to kasi at least alam ng tao na sila ang bumoto dito. So, pag nasa senado na ako, I will try to get allies or partners dito sa mga ibang senator, pati yung ibang congressman, governors, and then kakaroon sila ng co-authorship or may local para isusuporta nila yung new generation, yung AI na to. Because we need everybody on board here kasi ang laking kailangan dito. So, we need their support. Kung wala sila, hindi obra to. No? I hope that is enough. Pag hindi enough yan, then I will challenge the next president in 2028. If we cannot avenge the people in 2025, we will avenge them in 2028. Dapat they do not only support AI for education, but they have to know it. Oo. Alamin nila talaga. Kailangan talaga yan kasi talagang AI talaga. Kung nakita nyo yung anong gawa ng internet sa atin starting year 2000, ito mas grabe pa to AI. Kailangan natin talaga. Kaya ba ng AI, Senador, ang ito mga political natin na napapabilang sa tinatawag na political dynasty? That will require Anong kailangan dyan? That will require a change in the Constitution kasi obviously hindi kaya gawin yan sa current setup natin kasi sa Constitution. Because they don't like it. They don't like it, pero we have to have a constitutional change dyan. Constitution. But we can do that with the People's Initiative. Pero yung People's Initiative, meron kong inisip, gagawin na lang natin digital yan. Gamit yung app. Yeah. Nakita ko na yan. I studied it already, yung research ko. Kaya gawin yan. Tsaka hindi na kailangan magwasos ng ganun kakalaki. Yeah. I have an idea already how to do it, pero pag nandiyan ako, siguro we'll try Ayan, it out. Oo. Sir, yung pag-develop nyo dito sa geolocation mobile app, pwede rin bang makatulong ito when it comes to disaster preparedness? Lalo na ngayon, nauuso itong mga lindol-lindol, mga kalamidad. Kasama po dito sa programa, yung sinabi ko, yung satellite terminals, no, yung sa SpaceX, yung sa Elon Musk. Kada isang barangay, there are 42,046 barangays. Yes. Makakaroon sila ng
satellite. Yan, pwede yan sa preparedness kasi hindi yan magdedepende sa infrastructure ng telecommunication. Sino maglalagay nun? Gobyerno? Madali na yan. It's easy. Oo. Very easy. Aha. Kasi na-Excel sheet ko na yan eh. We have the budget for it. Kaya naman. We only need about 18 billion a year to put 42,000. Pero sakop na yan sa 2.2 trillion Imagine pesos. ha. Pero kaya. Lahat. So you have computed this already? Yeah. For a long time na nasa computer ko eh. It's all on Excel form. I did all the math, I did all the expenses. No, then that's why I can give you good figures. Na 2 trillion ang capital outlay, and then we need 180 billion per year. And then ito yung hardware component na yung mga satellite dish na pwede ito sa calamity preparedness. Yan, that will cost us about 18 billion a year. So at least Very affordable. Okay. Kayang-kaya. Kumbaga sa ano. Feasible. Kayang-kaya. Yeah, kailangan lang dyan political will. Yes. That's it. Pero ako nang bali dyan, basta nakaupo na ako. Sanay na ako sa nangyayari po sa Senado at sa Kongreso. I've been there for 9 years and then also 8 as mga governor. kapwa ko na gobernador, kaya ko kumuha ng suporta sa kanila. So, sanay ako sa kanya. So, basta makapasok ko, I'll do it na. Mga kabahagi, maraming salamat sa pagsama sa amin dito. Muli, babalik kami tomorrow, ha? Para sa isa na namang i-feature natin na tumatakbo ngayong Halalan 2025. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Minyoy. At syempre po, ang inyong kabahagi, Ben Paipon, para sa ating Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025.